Yari na itong mga nagkamal ng mali-malitang pera mula sa flood control project dahil posible nang ipatawag itong mga sangkot na mga pangalan, lalong-lalo na yung mga opisyal ni Bongbong Marcos Jr. kasama ng mga kababayan itong si Martin Romualdez. At posible rin itong si Saldico ay magsalita na rin, mga kababayan, sa Senado. Eto, pakinggan ho natin ang paliwanag dito ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Harry Roque. Sabi lang niya dito, mabuhay ka, Senator Pia Cayetano. Isinare ni Attorney Roque ang statement ni Senator Pia Cayetano tungkol sa gagawin niya as chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ayun, no? I thank the Senate leadership for the trust and confidence placed in me in once again designating me as the chairperson of the Blue Ribbon Committee. I do not take this lightly. Yan ang maganda. Di ito basta-basta na trabaho. Ayun, no? Seryoso ito. Nako, ito mga kababayan ay talagang matinding banta ito. Lalong-lalo na doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Yeah. I do not take this lightly. Wow! Warning sa mga member ng Maleta Gang. Yes. Umanda kayo. Yari na. Sabi niya, as a lawyer, a former chairperson of the Blue Ribbon Committee, and one of the most senior members of the Senate, I will begin reviewing the matters referred to the committee. To me, this is good news. Yes. Napanood ko in-interview ni Atty. Trixie Angeles sa Billionaire News Channel itong si Senator Marcoleta. Dahil karamihan sa atin, ako personally, ang ating gusto sana si Senator Marcoleta ang ilagay na chairman ulit. Yan din ang gusto ng sambayan ng Pilipino na si Senator Marcoleta nga. Kasi nga talagang matindi ho yung ginagawa ni Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaso pinalitan nga lang siya ni Pinky Lacson. At si Marcoleta gusto rin niya. Yes. Kaya lang nung in-interview siya, sabi niya, I trust in the wisdom of the Senate President. Okay. Kung ano ang nakita niya na maganda para sa amin, yun na yun. So may plano pala. makita ko dito yung respeto ng Brave 13 sa kanilang Senate President. Walang nagreklamo. So siguro baka nagkasundo sila, baka magkaroon ng issue, pero talagang tiwala pa rin tayo mga kababayan na maipapatawag itong mga sangkot talaga. At sabi ni Senator Marcoleta, kahit member lang ako, I can still do the same. Ayun, no? Oo nga naman. Ang hindi lang daw niya magawa is yung mga pagkalendar, mga ano. Kaya lang, as far as investigation is concerned, pag nandyan na yung witness, ayun, no? Cross-examination, lahat magagawa niya. Agoy. Naku, panigurado ito mga kababayan. Yung mga sangkot ng mga politiko, lalong-lalo na si Martin Romualdez, yun talagang hinihintay ho natin. Baka talagang umami na kung sino talaga ang totoong mastermind. Kaya, all is well. Well, kahit si Senator Pia ang nailagay, panalo pa rin ang taong bayan. Kasi nga, dati na siyang chairman ng Blue Ribbon, panahon, yung 19th Congress. So may ano pala, history na to. Abogado pa. Hindi katulad yung isa, yung pinalitan niya na investigador nga, kaya lang naging manghuhula according to Senator Marcoleta. Alam niyo naman mga kababayan, yung manghuhula na hindi pa man nagkakaroon ng imbestiga doon sa 18 Marines ay alam niya na yung posibleng mangyari. So ito, abogado,
And to me, matino. Walang kinikilingan. Ang tingin ko kay Senator Pia is taong bayan ang Ayan. kanyang sinaalang-alang sa kanyang trabaho. Pareha silang magkapatid. Kaya saludo ako dito sa magkapatid na Cayetano. Salamat at nandyan sila. So, kumusta na ang mga Maleta Gang members? Kumanda na kayo dahil in a week or two, sana nga, ang kaabang-abang sa lahat, isasalang na sa witness stand ang Brave 18 Marine. Ayun, no? Yan na, matalakay na ang mga maleta. Ang kagandahan kasi, pag mapatawag sa hearing yung mga kailangan testigo, tayong mga mamamayan na manunood, tayo nang makapag-decide din kung nagsasabi ng totoo ang Brave 18 Marines dahil makross-examine sila eh. Yun ang maganda mga kababayan, na malaman ng sambayan ng Pilipino kung ito ba ang mga dating sundalo, 18 dating sundalo, ay nagsasabi ng totoo. Dahil i-cross-examine ho, hindi lang naman si Senator Marcoleta, hindi lang naman si Senator Pia ang magko-cross-examine dyan. Magko-cross-examine din dyan yung mga minority. Nandyan si Risa, na alam naman ho natin. Nandyan si dating Senate President Tuta Soto, na alam naman ho natin. Doon pa lang sa pagkakaalam ko sa may bahagi ng Baclaran mga kababayan eh. Itong si Lacson na investigador pa naman, paano niya masabi na lacking in credibility, mathematically impossible yung mga ganong birada niya, kaya hindi niya pinapatawag? Masasangkot siya eh. Tuloy, wala na yung magandang Imahe niya. legasiya na na-establish niya bilang, anong tawag yun? Police. Graft buster, Okay. corruption fighter, ano pa? Mr. Clean. Ang dami niyang mga ang dami niyang ngayon, siya na ho ay tinaguri ang The Protector. gandang tawag nung una eh. Ngayon, ano na? The I Protector. don't know, anong tawag? Mga nababasan ko, Pinky Promise. So, ano kaya? Papatawag kaya yung maglolo na Bersamin? So, sana nga mga kababayan ay ngayong Lunes, no? Baka malay ho natin ay magkaroon na ng simula. Ayan ho ang inaabangan ng sambayan ng Pilipino. Total ay posible pa naman magsimula ang trial, ang impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte sa June. Oh, tama ba? June. Sa July. Kung hindi ako nagkakamali is July 6. So, baka June, July. Parang ganun. So, abangan na lamang ho natin mga kababayan, and I hope na talagang lumabas ho ang katotohanan at lumabas at maituro ang tunay na mastermind. Importante yun eh. Maliban sa Brave 18 Marines, gusto kong patawag sana nila yung maglolo na Bersamin. Ayun no? Si Lucas Bersamin at si Adrian Bersamin. Lalo na si dating AS Bersamin, sino ba yung tumawag sa kanya, yung nagpatalsik na hindi taga Malacanang? Ayun. Kung ako ang senador, yun ang tatanungin ko eh. Kasi hindi naman siya sinibak ng Pangulong Marcos. May tiwala pa daw ang Pangulo sa kanya. Kaya lang bigla siyang tinawagan ng isang tao na hindi naman taga Malacanang, na grabing ka-powerful, na umalis ka na dyan. Di umalis. Sino kaya yun mga kababayan na hindi naman taga Malacanang tumawag sa kanya? Siya yung kanang kamay, no? Executive Secretary ni Bongbong Marcos, tapos inalis siya bigla. Nako. So, ito na. Salamat, Senator Pia Cayetano. By the way, si Lacson naman, don't know how true, yung
siya pa rin ang vice chairman ng Blue Ribbon Committee, okay lang yun para sa akin. Para hindi naman sila tuluyang magtampo. Okay. Magandang desisyon yun. Kaya bilib ako sa wisdom ni Senator Cayetano para inclusive. Vice chairman pa rin siya. Kaya lang, I don't know how true, sabi niya, nung natanggal na daw siyang chairman, para daw siyang nabunutan ng tinik. Bakit? Kasi nga, yung kanyang partial report, isinabmit na niya sa ombudsman. Tinanggap naman ng ombudsman. Ano ba yan? Kulang-kulang sa perma, partial report, tinanggap. Hindi pa tapos wala talaga itong ombudsman na ito. Alam naman ho natin ang ombudsman. Iba rin yung karakas niyan mga kababayan. Magkakakampi ho yan eh. Magkakakutsaba ho yan. At may mga lalabas ho na mga panibagong script yan. Kapag napatawag na ho ito mga kasangkot, lalong-lalo na dito sa mga politiko at mga galamay ni Bongbong Marcos na sangkot dito sa matinding korupsyon. Imbes na parang maganda na yung sinimulan nila na sinampahan ng kaso si Martin Romualdez, hanggang ngayon tumahimik naman. Ayan o. Parang tama yung obserbasyon ng iba. Sinasabi na drama lang yan, huwag kayong maniwala para matakpan ang ibang mga isyo. So, again, salamat po, Senator Pia Cayetano, sa gagawin nyo sa Blue Ribbon hearings. So yan nga mga kababayan ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa posibleng pagpapatawag dito sa mga sangkot sa flood control scandal sa bilyon-bilyon na nawala sa pera ng taong bayan. So matindi ho ang mga mangyayari sa mga susunod na linggo at sa mga susunod na buwan kung saan baka mas magkagulo pa ho ang bahagi ng Senado dahil siyempre pipigilan ho yan ng ilang mga kasangkot ang pagpunta ng 18 na ex-soldier o dati mga sundalo, pagpunta ng maglolo na Bersamin, pagpunta ni Martin Romualdez, salita ni Saldico, siguro by Zoom ay magsasalita ho itong si Saldico at marami pang mga magsasalita patungkol ho dito sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Dahil dyan kaya ho tayo na ilista sa Asia na most corrupt, one of the three, kumbaga top 3 ho tayo sa most corrupt country in the Asia. Nako po, kawawa ho. Kaya ho ang palitan ho ng piso natin nasa 61.67. Kung hindi ho ako nagkakamali mga kababayan, lugmok na ho ang ating bansang Pilipinas. Kawawang kawawa. So, ano pa ba ang aasahan ho natin sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Wala na. Kaya naman, humihingi tayo ng pag-asa mula dito sa bagong liderato ng Senado na nawa ay magkaroon ng hustisya, lalong-lalo na yung mga nabiktima ng mga pagbaha, Nabiktima sila ng pagbaha dahil yung pinangakong flood control project ni Bongbong Marcos ay nawala. Siguro, nagkaroon man, kung may proyekto mang ganon, hindi ganoon karami ang mga nabiktima ng mga pagbaha. Siguro nabawasan, siyempre meron pa rin yung mga nabiktima, pero hindi ganoon kagarabi at hindi magiging zero. Kumbaga walang-wala ang infrastructure project ng Pilipinas. Pero ngayon mga kababayan, ang nakakalungkot, yung utang na iniwan ni Pangulong Duterte o kumbaga nagamit yung nautang ni Pangulong Duterte sa kanyang termino ay katumbas na ho ng inutang ni Bongbong Marcos sa administrasyon niya in 4 years. Pero mga kababayan, wala ho tayo nakikita mga big project,
mga sabi niya build better more, no? Hindi pala build better more. Build magna. Magna pala, magna. Yung build better more na wala mga kababayan, imbis na magdagdag ng pondo para sa mga infrastructure project, binawasan yung iba, wala. Kaya yung improvement ng proyekto sa Pilipinas walang nangyari in 4 years, pero yung utang halos parehas na, mas lamang na doon sa nautang in 6 years ni Pangulong Duterte ko, no? 6 years ni Pangulong Duterte, tapos yung versus 4 years ni Bongbong Marcos, at posibleng tataas pa yun mga kababayan. Pag natapos ang termino ni Bongbong Marcos, baka umabot yan ng mga 8 trillion yung dagdag sa utang, or 9 trillion, pero walang proyekto na mga pagbabago. Maliban lamang, masasabi ho natin, yung pinaganda yung bahagi ng Pasig River Esplanade na nauna ng proyekto ng mga nakarang administrasyon. So, hindi talaga totally nasimulan ni Pangulong Duterte. Nasimulan yung ilang bahagi, may mga poste ng pero hindi siya totally nagawa kasi nga kulang yung pondo nagamit sa ibang proyekto kasi dahil dito sa pandemic. Yan ho, yung sige, bigay na ho natin ligasiya na yan kay Bongbong Marcos. Yan, yung kanyang ligasiya. Pero yung infrastructure project mga kababayan, wala. May nagawa man, pero masasabi ho natin, wala talaga. Puro ayuda lang ang ginagawa. Ayuda dito, ayuda doon, pero yung trabaho, yung para mapadali ang buhay ng sambayan ng Pilipino, wala mga kababayan. Puro lang ayuda. So, pag wala ng pang-ayuda, wala na. Hirap na yung taong bayan. Imbis na solusyonan yung trabaho para hindi na umasa ang ating mga kababayan Pilipino sa ayuda, wala, hindi ginawa. Wala tayong magagawa mga kababayan, abangan na lamang ho natin sa 2028. Eto yung ating iboboto, no, mga kababayan. Si Inday Sara Duterte, at kung posible, yung kanyang Vice President ay si Senator Rodante Marcoleta.